Hello guys! Welcome. Ngayon, aalamin natin yung energy nyo sa bawat isa, okay? Kung kailan mo ito mapanood, then mag-start. Timeless reading po tayo ngayon. Then mamaya, gagamit tayo ng oracle card at ano yung situation ninyo, okay? So, ito yung energy mo. Ito yung energy niya. So, ngayon uunahin muna natin yung energy ng person mo ngayon. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Give me the message. Ano yung energy ng person mo sa'yo? Okay, then mamaya, yung energy mo sa kanya. Give me the message. Ano yung energy mo sa person mo? So ngayon, kukuha na lang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, kukuha rin tayo ng card dito. Ano yung gusto mong sabihin sa'yo ng oracle card? 1, 2, 3. So, yung situation nyo, one, two, three. Okay? Ayan. Then, kuha lang tayo ng isa dito. Okay? So, ayusin ko lang ha. So, lumabas tong hydrate. Hydrate. Reawaken. Okay? Reawaken. Hydrate, reawaken. At itong progress. So, lumabas ang progress. Situation. Merong gossip. Meron ding sold. At itong the harm's wheel. Surviving daily hustle. So, dito no, merong the ship. The ship. Ayan. So, tingnan natin yung energy niya. Merong death. Merong the high priestess reverse. The star reverse. The lovers. So, takluban ko at medyo bold di siya ha. And 7 of earth. Baka tayo ay ma-highlight na naman. Ayan. Okay, so start na tayo. Di na ako mabanggit ng zodiac sign. So, energy ang reading natin dito. Okay? So, dito, unahin muna natin yung oracle card. Kumbaga dito, lumabas itong si hydrate. Kumbaga dito sa hydrate, kung makikita mo. Para ba siyang pinapaalahanan dito na alagaan yung kanyang sarili or pwedeng maaring itong taong ito ay, alam mo yon, yung bang tipo na nagkakaroon ng emotional or physical drain, okay? Kaya dito, kailangan muna niyang mag-recharge. Kumbaga, pwedeng ito muna yung kanyang inuuna or pwedeng ito yung minumungkahi sa tao na to, okay? Para ba siyang pagod or pwedeng sobrang kaiisip na pabayaan na yung sarili, okay? So, nakikitaan ko lang dito sa reawaken, kumbaga dito, posible, na unti-unti na tong nagigising or sabihin na nagkakaroon ng realization, okay? So, dito, nakikitaan ko na para ba siyang merong mga, wait lang ha, kung makikita mo dito, para ba siyang may mga bagay ngayon na mas malinaw na nauunawaan. Para siyang nasa transition or pwede rin nasa transformation itong tao na to. Ito rin nakikita ko, para ba nagkakaroon siya ng spiritual awakening. Pero kung makikita mo dito, meron siyang sapot ng gagamba.
Puwedeng mahabang panahon din 'tong na-stuck sa isang sitwasyon, okay? Pero ngayon para bang ginigising na 'to or puwede ring nagkaroon 'to ng biglaang realization sa sitwasyon ninyo 'no. Kasi dito lumabas itong progress. Kumbaga, dito sa progress kahit marami 'tong mga pinagdaanan, kahit mabagal yung pag-usad ng taong ito, nakikitaan ko dito hindi siya ganap na tumitigil, alam mo yon. May mga pagbabago sa paraan ng pag-iisip niya kasi andito siya sa transformation. So, nakikitaan ko dito meron siyang mga hinaharap na situation. Puwedeng meron 'tong mga inaasikaso or puwede ring meron 'tong mga natutunan sa kanyang journey So, nakikitaan ko dito patuloy 'tong lumalago 'tong person mo or puwede ring meron siyang nare-realize about sa connection ninyo. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito lumabas kasi yung gossip. Merong jealousy, envy. Maring merong mga tao sa paligid niya na pinag-uusapan 'to or puwede ring merong mga opinyon sa paligid niya. Yung bagang may mga taong pala-opinyon na nasa paligid niya about sa kanyang sitwasyon. Kaya may time na naapektuhan 'to sa mga usap-usapan, okay? Puwedeng sa connection niyo before, puwedeng pinag-usapan din kayo, okay? Or puwede rin may mga taong nainggit or merong involved na gano'n, okay? Puwedeng ito din yung naging dahilan kung bakit naging malayo yung bawat isa. Merong gossip, merong sumira sa connection ninyo. Pero gano'n pa man puwedeng maaari din itong babala na huwag maniwala sa mga naririnig Kumbaga dito meron lang nakitang sold or puwede ring moving, physical location change, puwedeng merong paglipat ng lugar or puwede ring pagbabago sa kanyang emotional na estado, okay? Kumbaga meron yung iba sa inyo, merong literal na lumipat ng lugar, lumipat ng bahay or may naglalakbay. So, meron lang akong nakikitang paglayo sa dating sitwasyon. So, dito meron lang din ditong surviving daily hustle. Kumbaga dito mukhang nakatuon tong person mo sa pagharap sa mga responsibilidad niya ngayon At araw-araw tong hamon para sa kanya. Kumbaga andun siya sa survival at stability ang mas inuunan muna ng taong ito. Okay? Yung makasurvive sa pang-araw-araw. Ito lang nakikita ko dito sa person mo, okay? Para bang kailangan niya makasurvive araw-araw. Ganon yung energy niya rito, Then, lumabas din itong the ship. So, ibig sabihin, simbolo kasi ito ng paglalakbay. Pwedeng meron kang person na pwedeng may inasikaso to, or pwede rin naglalakbay to, or pwede rin nasa ibang bansa, So, nakikitaan ko lang dito, merong distansya or pagbabago na nangyayari sa kanya. Maaari rin meron tong emotional distance sa'yo or pwede rin nasa proseso siya ng paglipat or panibagong yugto ng buhay niya, okay? So, dito talagang lumabas yung death. So, lumalabas yung transformation. So, ibig sabihin, meron tong pagtatapos sa mga lumang pattern or pwede rin lumang gawain, ganon, or lumang kinagawian, ganon. So, nakikitaan ko din dito na alam mo yun, parang handa na siya na magkaroon ng new beginning muli para sa kanyang sarili or pwede rin sa inyong dalawa rito, okay? Pero ganun pa man may time na meron tong pagkalito. Excuse me ha. Excuse me. Maaring itong taon nito may time na nalilito kasi kahit yung kanyang intuition para bang nag-aalinlangan siyang pagkatiwalaan to, So, pwedeng meron siyang damdamin dito na matagal niya ng sinikreto, okay? Kumbaga, meron kang person dito na masikreto, hindi niya nilalabas yung kanyang mga dala-dala, okay? Yung mga hinanain or pwede rin yung kanyang totoong na feelings dito, So, lumalabas lang dito, lumabas ang the Starry Race.
and the Lovers of Right. Kumbaga, meron lang ako nakitang pansamantalang nawalan ng pag-asa or kumpiyansa, no? So, lumalabas dito na posible merong healing na pinagdadaanan tong person mo. Okay? So, dito, no, lumabas ang the Lovers Reverse. Para ba siyang nagpapakita ng disharmony dito? Okay? Kumbaga dito, no, para bang, alam mo yon yung tipo na merong miscommunication na nangyari sa inyo ng taong ito kasi lumabas ang the Star Reverse and ito, okay? Yan tinakluban ko kasi medyo ano yung babae, okay? Baka tayo ma-restrict. So, nakikitaan ko lang dito na hirap tong gumawa ng desisyon tungkol sa relasyon or pwede rin sa connection ninyo dito, no? Pero ganun pa man, lumabas kasi tong Seven of Earth. Para bang nangyayari dito, hindi siya nagiging padalos-dalos sa panahon ngayon. Para bang pinag-iisipan niya yung mga susunod niyang hakbang, okay? So, nakikitaan ko lang dito, no? Para ba siyang ano, yung bang tipong naghihintay siya ng tamang timing, tamang panahon, bago siya kumilos. So, lumalabas para bang nagiging mas maingat lang siya sa ngayon, okay? Kumbaga, no, itong person mo, yung kabuoang energy niya rito. Kasi para bang siya yung klase ng tao na malaki yung pagbabago na nangyayari sa kanya kasi merong paghihilom na nagaganap sa kanya. Marami siyang iniisip at maring meron ding impluensya mula sa ibang tao. Okay? Kaya ganito yung nangyayari sa sitwasyon ninyo. Pwedeng gossip or mga chismis para bang naano din siya sa ganon. Okay? So, ganun pa man, kahit may pagkalito or merong emotional distance na nangyayari tong taong ito sa'yo, hindi naman nangangahulugan na ganito na talaga lahat, ano. Kumbaga, mas pinili lang muna ng tao na to na maging maingat. Okay? Ito lang lumalabas dito. Para bang mas inuuna niya muna yung sarili niyang pagbangon bago siya gumawa ng malaking hakbang para sa'yo. Okay? So, ito lang nakikita ko, no? So, ngayon, titingnan naman natin yung energy mo sa kanya. Ayusin ko lang to. Excuse me. So, unahin naman natin yung energy mo sa kanya. Yung iyo naman. Ano yung energy mo sa kanya? Pasensya na sa ingay kasi malakas yung ulan. Kung naririnig nyo man. Give me the message. Ano naman yung energy mo sa taong ito? Give me the message. So, kuha din tayo ng 5. Then, 3 dito. Give me the message. Tapos ito. 3 din eh. Then, isa dito. So, kuha lang ako ng isa. Ayan. The Whip. Lumabas ang The Whip. Plug, tune in, projected, and divine feminine. Wow, yung iba sa'yo nasa divine feminine ka ha. Alam mo yung ginagawa mo. Commit to happiness. Choice. Reawaken. So, para bang ginising ka rin, ano? Ayan.
Or pwede rin ginising ka talaga or nagising ka na. Okay? Ayan, the Chariot reverse. Three of Swords. Ten of Cups. King of Pentacles. At si Eight of Pentacles. Ayan. So, energy din tayo ha. So, nakita ko yung 15-15. Angel number 15-15. Okay? So, nakikitaan ko dito, no? Meron lang commit to happiness dito. Ito yung mensahe sa'yo, ha? Ayan. Dito ko na nailagay para hindi masyadong masakit sa mata. So, merong commit to happiness. Kumbaga, yung iba sa inyo, maaring pinapaalahanan ka dito, no? Para bang sinasabi sa'yo dito na piliin mo pa rin yung kaligayahan at yung kapayapaan kahit ano yung mangyari sa connection ninyo, okay? Kasi malaki na yung pagbabago na naganap sa'yo dito. Marami ka nang napagdaanan dito. Dumating ka na sa transformation, dumating ka na sa realization, marami ka nang nalampasan, okay? Kaya dito, minumungkahi lang dito na lagi mong piliin yung kung saan ka magiging masaya. Okay? So, dito, no, lumabas itong si Choice. Kumbaga kasi, ayan, pasensya na utala ako. Kumbaga dito sa Choice, ano, meron ditong mahalagang decision kang kailangan gawin. Pwedeng hindi ka na maaring manatili lamang sa gitna, no? Yung iba sa inyo para bang merong kang pipiliin or tatahakin dito, no? Kumbaga nasa sa'yo yung desisyon. Alam mo yun? So, nakikitaan ko rito na darating yung panahon na kailangan mo talagang piliin kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso mo dito. Or kailangan mo talagang pumili ng direksyon. Kung mananatili or ile-let go. Okay? Kumbaga nasa sa'yo yung choice dito, no? Sa connection na to. So, dito, lumabas itong reawakening. Kumbaga, dito sa reawakening, yung iba sa inyo, para bang unti-unti ka nang, alam mo yun, nagkakaroon ng panibagong pananaw. Parang may mga bagay na mas malinaw mo nang nakikita sa ngayon, ano? So, comment ka kung nagising ka or nagkaroon ka ng realization sa connection na to. Okay? So, andito ka na sa Divine Feminine eh. Kumbaga dito sa Divine Feminine, ano, para bang ikaw ay lumalabas na yung energy ng pagmamahal mo sa sarili mo. Alam mo na kung paano alagaan yung sarili mo. Alam mo na alam mo na yung emotional na lakas mo. Para bang meron ka na lang tinanggap para sa sarili mo. Mas hinihikayat ka dito na pahalagahan mo yung sarili mo kasi alam mo na eh. Kumbaga dito, hindi ka na maghahabol, okay? Kumbaga dito, ikaw na mismo yung hahabulin dito, okay? Kasi andito ka na sa Divine Feminine, alam mo na kung saan mo ilulugar yung sarili mo, okay? So dito, sa projected and future, meron ditong days and weeks. Ito yung sitwasyon na maring yung iba sa inyo, unti-unti nang magbubukas yung paglipas ng panahon, ano, para bang hindi na ikaw agad na nagmamadali, okay? Para bang hinihintay mo na lang, hinihintay mo na lang kung ano yung darating sa'yo, hindi ka na nagmamadali, yung kasasabi ko nga, no, para bang going to the flow ka na lang, okay? Ganun yung energy mo dito, sumasabay ka na lang sa agos, okay? Ayun, ito lang yung nafe-feel ko sa projected, ano. So, dito, meron ditong plug, tune in, internet connected. Kumbaga din yan, no? Posible, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang makilala, social media, or merong bagong connection, okay? Sa online, or pwedeng madalas pa rin meron kang iniisip dito, okay? So, meron lang ako nakikita merong tao na very curious dun sa person niya. Parang tinitingnan pa rin ng tao na to kung ano ba yung nangyayari sa kanya. Okay? So, hindi halos lahat dito, no? Yung iba sa inyo mga ilan-ilan, pwedeng ini-stalk mo,
Hindi man yung stock na obsess, ano, parang curious ka lang, parang pasilip-silip lang, ganon. Ganon lang yung peg nito. So, the whip, lumabas ang the whip. So, nakikitaan ko lang sa'yo, no, para kang nag-iisip or pwede rin andito ka sa moment na dumadaan ka sa overthink ka, no? Marami kang mga isipin or pwede rin paulit-ulit na emosyon na hindi mapakawalan. So, maaari rin nagpapahiwatig din ito ng tension na, alam mo yon, na paulit-ulit na usapan, okay? Or paulit-ulit na alaala. Pwede nga iba sa inyo, para bang biglaan ka nalang naisip tong person mo, hindi mo namang, yung bang hindi mo inasahan, bigla na lang tong napasok sa isip mo, parang gusto mo nang makawala pero paulit-ulit pa rin tong dumarating sa'yo, okay? Ganun lang, ito lang yung nakikita ko sa The Whip, ano? Kasi dito sa Three of Swords, talagang nasaktan ka. Lumabas na nasaktan ka talaga sa taong ito. So, dito, meron kang pakaramdam dito sa The Chariot Reverse na hindi umuusad, alam mo yon. So, meron kang sitwasyon na ganun or pwede rin hindi mo alam kung ano ba yung tamang direksyon na tatahakin ko. Okay, ganun. Ganun yung energy mo. Kasi dito sa Three of Swords, nalulungkot ka pa rin. Okay? Para bang nasaktan ka talaga dito or pwede rin merong sugat na nagmarka sa yung damdamin dito na kailangan pang hilumin. Okay? Pero ganun pa man, ano, sa kabila ng mga nararamdaman mo dito sa Three of Swords, gusto mo pa rin yung masayang pamilya or yung mapayapa, yung matatag na relasyon, umaasam-asam ka pa rin ng ganong koneksyon. Kumbaga dito, meron kang gustong matupad sa pagdating sa iyong nararamdaman, ano? Yung desire mo, gusto mong mangyari pa rin iyon sa'yo, okay? So, dito, no, ikaw, nakikitaan ko dito, very stable yung energy mo. Pagdating naman sa commitment, wala namang mali sa'yo kasi marunong ka namang makipag-commit sa isang connection. Nakikitaan ko rin dito na ikaw yung klase ng tao na responsible. Maaari ring ipinapakita dito na para bang mas napipilitan ka mag-matured ngayon at mas nagiging kang practical sa pagharap sa sitwasyon, ano? So, comment ka kung nagiging ka ngayong mas matured at alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo. And then, nakikita ko dito yung mga responsibility mo at alam mo kung ano yon, okay? So, dito sa Eight of Pentacles, ano, kung sakali man dumating yung connection na inaasam-asam mo dito sa Ten of Cups, ano, handa kang mag-effort. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, pagdating sa connection, gusto mo kasi yung may malinaw na direksyon at hindi basta-basta fling-fling lang, ano. Kasi pag nakikita mo na malinaw yung connection na patutunguhan mo, talagang pagsisikapan mo to na ayusin yung connection na darating sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko lang dito yung message para sa'yo, no? Kumbaga, yung energy mo kasi dito, may nararamdaman ka pa sa person mo. Kaya lang dito, gusto mo pa rin kasi dito ng katahimikan kahit meron kang feelings, mas pinipili mo yung kapayapaan mo, no? So, mas lumalabas dito na kailangan mong, alam mo yun, yung para bang alam mo sa sarili mo na, oo, gusto kita, pero nasaktan na ako eh. Pero, gusto kong maging stable sa nararamdaman ko, pinipili ko yung kaligayahan ko, pinipili ko yung kapayapaan ko. Ganun yung energy mo, no? Kasi may sugat pa eh. Ito lang nakikita ko. So, may pakaramdam ka na mabagal pa yung nangyayari sa'yo. Pero, umuusad na yung sitwasyon mo. Okay? Dito sa The Chariot, ano? Pero, lumalabas din dito na unti-unti kang nagigising sa katotohanan, ano? Kasi lumabas itong reawakening. Kumbaga, ikaw, mas alam mo kasi kung ano yung dapat unahin mo kasi lumabas itong si Divine Feminine, okay? Excuse me. So, nakikitaan ko lang din dito na mas hinahanap mo kasi yung connection na meron pang matagalan na talaga. At yung payapa ba? Payapa sa isa't isa. Okay? Yun yung inaasam-asam mo. Yung connection na magiging masaya ka, magiging payapa ka, at wala kang isipin. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, itong person mo,
Siya kasi para bang dumaraan ngayon sa pagbabago, okay? Pagkalito at paghihilom. Samantalang ikaw kasi dito, ikaw naman kasi nasa process na ng paghihilom, ano? Pero yung process ng paghihilom mo, mas nagiging ka ngayong mas matatag at mas alam mo yung direksyon na inaasam-asam mo. Yung bang tipo na kung darating yung connection na inaasam-asam mo, gusto mo masaya na at payapa na. Okay? Ganun yung energy mo. Okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.